Yan kakabsat mga bunsoy. Andito tayo sa loob ng bahay ni Apo Emilio Ginaldo. Ito yung ano nila, yung parang ano nila, yung anong tawag doon? Ah, bowling o bowling alley nila. May sarili silang bowlingan sa loob ng bahay nila. Yan, grabe no. Yan, ikot-ikot pa tayo. Upload videos na lang kasi may signal, nawawala. Yung ganda, mga samurai yun. Aguirre Sword, isang espada na gawa sa Toledo, Spain, 1869 na dating pagmamayari ni General Ernesto Aguirre. Ang espadang ito ay nahulog nung umurong sa labanan ng mga Espanyol mula mula sa mula sa pwersa ni General Emilio Aguinaldo sa Imus, Cavite noong September 1896. Pinaukit ni Aguinaldo ang mga simbolo ng himagsikan sa espada at kanyang inangkin bilang personal na armas. Noong December 1896, tinangkang buuin ng pamahalang revolusyonaryo sa Imus, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nagpulong muli sa Teheros noong March 22, 1897 na pagkatapos na mainit na diskusyon. Nahalal na opisyal ng mga sumusunod: Emilio Aguinaldo, Pangulo, hindi nakadalo; Mariano Trias, pangalawang Pangulo; Artemio Ricarte, Kapitan General; Emiliano Riego de Dios, Direktor Pangdigma; Andres Bonifacio, Direktor Panloob. Ang mga nahalal libang kay Andres Bonifacio ay nanumpa sa kanilang mga tungkulin sa kumbento ng Tansa noong March 23, 1897. Hindi kinilala ni Bonifacio ang resulta matapos pagdudahan ni Daniel Tirona ang kanyang kakayahan bilang direktor. Panloob, kalaunay dinakip si Bonifacio noong April 1897. Mabilis ang nilitis at binitay noong Mayo sa kamay ng revolusyonaryong kasama niyang itinatag. Notable battles in Cavite. A series of battles followed the Cry of Cavite on August 31, 1896. Among the major battles were those in Imus in September 1896, Nobalita and Binakayan in November 1896, Zabote in February 1897, and Pasong Santol, Salitran in March 1897. Ang panunumpa sa Tansa. Matapos mahalal sa Teheros noong March 22, 1897, nanumpa ang mga opisyal ng pamahalaang revolusyonaryo sa kumbento ng Tansa noong March 23, 1897 sa paanyaya ni Padre Sinon Fernandez, Cura Paroko ng Tansa. Moog San Felipe, himpilan ni General Diego de los Rios sa Dalahican, pambobomba ng mga Espanyol mula sa Dalahican, pagkasira ng kwartel sa Nobaleta. Kampamentong Espanyol sa Dalahican, tulay na umuugnay sa Nobaleta at puerto ng Cavite. Trinsera ng mga Espanyol sa Dalahican,
himpilan ng mga Espanyol sa daliigan. May taas pa ba ito? Philippine National Flag, designed by Emilio Aguinaldo in 1898. The national flag unfurled during the June 12 Proclamation of Independence Day was sewn by Marcela Agoncillo, her daughter Lorenza, and Delfina Herbosa, natidibidan in Hong Kong. The red field symbolizes the willingness to shed blood in defense of the country. The blue stands for common unity and noble aspirations of the people. In the white stands purity. The 8 rays of the sun are provinces put under lay martial law. In the 3 stars, the major geographic divisions of the country, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mga medals, so. Ito yung mga pinaglalagay niya, parang clip, parang mga pin, pinaglalagay niya sa damit niya. Ilalagay ni Ka Emilio sa damit niya. Yung mga nilalagay niya sa damit niya. Ito, mga anting-anting. Mga personal items ni to. Ito yung alta. Siguro ni to. Personal ni ni Ka Emilio Aguinaldo to. Holy mother and child. Timbarong. Dami pala. Benevolent assimilation. The imperialistic objective of the United States to the Philippines was embodied in the Benevolent Assimilation Proclamation of U.S. President William McKinley. Although a revised version of this proclamation was published in Manila, the original copy was published in Iloilo. Filipinos had no doubt whatsoever about the American intention to occupy the Philippines. Counter Proclamation of Emilio Aguinaldo. Aguinaldo issued a counter proclamation to the Benevolent Assimilation. Part of his proclamation states, "My government cannot remain indifferent in a view of a violent and aggressive usurpation of a portion of our territory."
by a nation which calls itself champion of oppressed nations. So my government is prepared to commence hostilities if the American forces attempt to carry out by force the occupation of the Visayas. I proclaim that these facts before the whole world in order that the universal conscience may point out inflexibility toward the real oppressors of nations and the executioners of humanity on their heads be all the blood that will spit. Bata. Bata. Inadili yung video, pero walang tao sa video. While Filipinos Americans were negotiating U.S. policy in the Philippines, American soldiers continued to arrive in the Philippines, thereby alarming Filipinos. This signal an impending war. Yung si Apo Ginaldo andun. Tumama pa yung left hand. Unang putok ng digmaan. The war against the United States began when an American soldier fired at some Filipino soldiers passing by the American station in Santa Mesa. Tapos yung left hand. Ito yung right hand. Baba mo naman. Ayan, mas left hand naman. Baba, taas. The revolutionary government had to be transferred to Malolos, Bulacan due to the growing tensions between the Filipinos and the Americans. It was thereafter moved to San Isidro, Nueva Ecija, and eventually to Tarlac. When the Americans started to advance towards Bulacan from there, the leaders of the Philippine Republic started their trek to northern Luzon. War against the United States. When the United States intervened in the Philippines, the latter was already a republic with its own government, constitution, and sovereignty. But the Treaty of Paris belittled the struggle of the Filipinos as an insurrection or rebellion. The struggle at Cairns Point was not a mere series of small and isolated revolts. On the contrary, it was a revolution. The fight against the United States was not merely a revolution. It was a war between two sovereign nations. Transfer of the capital. Continuous offensive by American forces compelled the transfer of the seat of government from Malolos to San Isidro, Nueva Ecija, where from there it was moved to Tarlac and then to Bayongbong, Nueva Vizcaya. The government was subsequently transferred to Bayambang, Pangasinan. From here, the First Republic started to retreat northward until Aguinaldo was captured in Palanan, Isabela. When news of the war broke out, officials of the First Republic immediately met. On the other hand, General Arthur MacArthur ordered the American offensive. The first battle happened in La Loma, followed by Caloocan and Manila. Bloody battles followed in Zapote, Bacoor, and Casmarines in Cavite, Las Piñas, Parañaque, in Morong, several towns in Laguna. Fierce battles also took place in Polo and Quingboa in Bulacan, in San Mateo. Some of the major battles in Central Luzon occurred in Bagbag River in Kalumpit, Bulacan. Ito yung mga sapatos na sinuot ni Apo Aguinaldo. Tibay. Ito yung mga sinuot nito ng sapatos.
Okay. Ito yung boots niya. Boots niya ako. Ibigay ginagawa. Camping set. Ito yung camping set niya. Camping set ni Apo. Ibigay ginagawa. Camping set niya yan. Sa lakot. Sa lakot niya ako. Ano, Aguinaldo. Embroidery. Tagumpay. The people's candidate for president of the government of the Commonwealth. Aguinaldo. Talikot. A metal implement used for crushing betel or areca nut for betel chewing. Eating guns. Oh, ano yan? Ceremonial tea. Yung sigarilyuhan yan, no? Ako, Aguinaldo yun. Tawag dyan cigar. Cigar. Yung tabakalera. Yung tabakalera, di ba? Lapit na naman tayo mag-out. Ito, yung mga bastud nyo. Ayun yung mga bastud nyo. Ito yung mga sibat. Mga itak nyo. Pandigma. Weapons of war. Ito yung gamit nila. Grabe, no? Ang pagkilot ni General Aguinaldo sa Hilagang Luzon. Kaya yung pagtakas niya sa Palanan, ito na yung pagpunta niya sa Palanan, Isabela. Kung saan siya nahuli. Ito yung paghuli sa kanya. Yung silaw. Sila yung mga nakahuli kay Apo Aguinaldo. Yan. Yan yung mga pagdakip sa kanya sa ano. Yan na siya eh. Nahuli siya sa Palanan ng Isabela. Akit po. Akit pa. Dito lang po yung mga kwarto. Dito po yung parang balkonahe nila. Kitang-kita po itong ano, main highway. Main plaza ng ano, ng Kawit. Yan. Dito may CR. May CR. May CR din. Dito may kwarto. Balcony of Sinners. The General playfully named this place as such because it was here where the
Revolutionaries plotted military strategies. The balconies serve as the family's lunch in lazy afternoons. According to family stories, courtships leading to marriage began here. Ito, kwarto. Yata yung kwarto niya. Apo yung kwarto mismo ni Apo Aguinaldo. Lawak, no? Don't go out. Family room po nila. Dito po yung main living room nila. Dito sila natutulog. May room dito. Hindi ko lang alam kung kanino. Ladies room to kasi damit pang babae. Yung may family portrait na naman sila. Apo Aguinaldo dyan. Wala naman kasi nakalagay. Wala nakalagay dito. Kaninang kwarto to eh. Aiden, 1. 2. Halika. Aiden. Punta mo ang kapatid mo. Yan o. Mga silid ng mga anak na babae ni Aguinaldo. Ang mga silid na Cristina Aguinaldo Suntay, Maria Aguinaldo Poblete at Carmen Aguinaldo Melencio ay bahagi ng family wing. Sunod sa uso ng mga taon ng ika-20 siglo. Ang mga kasangkapan at palumuti ay pinaghalong estilong Europeo, Chino at Pilipino. Ang mga adornong kamangha ay tayo sa silid ni Carmen ay ginawa noong 19th century. Ang Pilipinong artist at art deco ng mueble sa mga silid nila Cristina at Maria ay ginawa noong dekada 1920 at 1930. Mga silid patungo sa tore. Ito paturo dun sa ada. Patulo to sa ada, no? Dun sa tower. Wala na dati pwedeng umakyat dito. Sinarado na eh. Sinarado na po. Bakit ano siya? Ito yung Bakit po sa tore? Sinarado na. Mga silid patungo sa tore. Kapag may malaking pagpiging na idiraraos ang general, tumutugtog ang mga musikero sa aklatan ng entresuelo. Mula dito ay natanaw ang sala. At sa silid na palapag ay silid ni Miguel Aguinaldo, ang panganay na anak. Ginamit din ito ni Embahador Jose P. Melencio, ang asawa ni Carmen Aguinaldo bilang aklatan. Kay Emilio Aguinaldo susunod na silid sa itaas ng bahay. Sa pagtanda ng general, ginamit din niya ito bilang kanyang silid tulugan. Hindi niya maiwasang umakyat ng hagdan bilang ehersisyo mula sa beranda. Kitang-kita niya ang may Cavite at Maynila. Wala, sarado na po. Oh. 5. tatakbo. Ini siya ako. Apo Aguinaldo. Tumanda na siya. Tumanda na siya ng gusto. Ate, sila mo yung tatlo.
Yan o. Parang ito, special room yata to. Andito lahat. Eh, may kalabaw. May kalabaw pa ron. Yan, yung pass ni Apo Aguinaldo. Yan. Lawak oh. Kitang-kita yung baba. Dito yata winagayway yung ano, yung bandila ng Pilipinas. Lawak, no? Pero dito sila tumatanggap ng bisita. May piano pa. Grandfather's ano? May piano pa. Oh. Yan din piano, no? Classic. Bago mo si Kuya Coco. Tanggal yun sa sobrang bigat na kahit hindi yan nagbuwa. Tinan niya yung taas, kakabsat mga budra yan. Buong Pilipinas yata. Oo, ginawa niya. Ginawa nilang parang ano ng Pilipinas. Archipelago ng Pilipinas. Yan. Upload videos lang po ah. Yan. May hina akong signal eh. Formal na silid kainan. Sa malaking mesa gawa sa kahoy. Kumakain ng mga piling panuuhin ni Aguinaldo. Kung may mahalagang okasyon at tiging, may nakaumbok na mapa ng Pilipinas sa kisame. Pininturahan pula ang Cavite dahil ito ay tinuturing na sentro ng revolusyon. May kulap pula. Sa ibabaw ng mga bintana ay may larawan ng kanyang mga asawa at mga anak na pinakita sa salamin. Yan. Ito yata mga members ng Katipunan. Dirty kitchen nila. Kaya yung ano nila, pag sila lang siguro, dito sila kumakain. Yan. Hindi, dirty kitchen to. Pio del Pilar, Jose Salamanca, Baldomero Aguinaldo, Jose Coronel, mga kasama niya to sa mga Katipunan, Vito Bellarmino, Artemio Ricarte, Antonio Luna, Daniel Tirona, Jose Ignacio Paua, Pantaleon Guerreta, Candido Tirona, Isidoro Torres, Edilberto Evangelista, Mariano Trias, Licero Tocacio, Pascual Alvarez, Ladislao Diwa, Justo Lucban, Pablo Texon, Tomas Moscardo. Ito, kaaway na mortal ni ano to, ni Antonio Luna, si Moscardo. Yan, ito kalaban niya mortal to.
Lagi siyang lagi hindi sumusunod sa utos niya. Laging pasaway. Palibhasa, general din eh. May sarili siyang hukbo. Lumalaban siya kay Antonio Luna. O, taga Bulacan, may sarili siyang hukbo. Mga hukbo ng Bulacan. Yan, Tomas Moscardo. Santiago Alvarez, Ricardo Cardenas, Crispulo Aguinaldo, Gregorio del Pilar, Jose Ignacio Pua,